Maaga pa lang ay gising na si Daniel, tulad ng nakasanayan niya sa araw-araw. Tahimik niyang isinara ang maliit na pinto ng inuupahan niyang kwarto, bit-bit ang lumang bag na naglalaman ng kanyang baon at ilang gamit para sa trabaho. Habang naglalakad siya sa makitid na eskinita, dama niya ang malamig na hangin ng umaga, ngulit mas nangingibabaw ang determinasyon sa kanyang mga hakbang. Hindi madali ang buhay sa lungsod, lalo na para sa isang katulad niyang janitor, pero sanay na siya. Hindi siya nagrereklamo, hindi siya sumasagot, basta ang mahalaga sa kanya, kumikita siya ng marangal. Pagdating niya sa malaking gusali ng kumpanyang pinagtatrabahuan niya, agad siyang dumiretso sa utility room. Tahimik niyang sinuot ang kanyang uniforme, saka nagsimulang maglinis ng lobby. Isa-isa niyang pinunasan ng sahig, inayos ang mga upuan at tiniyak na malinis ang bawat sulok bago pa man dumating ang mga empleyado. Para kay Daniel, hindi lang basta trabaho ang ginagawa niya, para itong responsibilidad na kailangang gawin ng maayos kahit walang nakakakita. Habang abala siya sa pagwawalis, may ilang empleyadong dumaan sa harap niya. Nakasuot ang mga ito ng mamahaling damit, may hawak na kape at abala sa kani-kanilang usapan. May ilan na hindi man lang siya pinansin at may iba naman na bahagyang ngumiti, pero karamihan ay tila sanay ng baliwalain ang presensya niya. Isang lalaki ang biglang napailing habang dumaraan. "Uy, ingat ka naman, baka madumihan sapatos ko," sabi nito habang bahagyang umatras. Agad na yumuko si Daniel. "Pasensya na po sir," mahinahon niyang tugon. Wala nang sinagot ang lalaki at nagpatuloy na lang sa paglalakad. Sanay na si Daniel sa ganitong eksena. Hindi na siya nasasaktang gaya ng dati. Natuto na siyang tanggapin ang tingin ng ibang tao sa kanya bilang isang simpleng janitor na walang halaga sa mata ng karamihan. Ngunit may isang tao na nagpapagaan ng araw niya. Si Trisha. Bandang 9:00 ng umaga habang naglilinis siya sa hallway, napansin niyang paparating si Trisha. Nakasuot ito ng maayos na blouse at slacks, maaliwalas ang mukha at tila nagmamadali. "Good morning," bati ni Daniel, may bahagyang ngiti sa labi. Napatingin si Trisha sa kanya, saka ngumiti ng bahagya. "Morning," sagot nito, pero hindi na huminto. Saglit na natigilan si Daniel. Dati humihinto si Trisha para kausapin siya. Minsan pa nga ay sabay silang nagkakape sa labas ng building. Pero nitong mga nakaraang linggo, tila nagbago ang lahat. Mabilis na lang ang mga sagot nito at madalas ay parang may iniisip. Nagpatuloy si Daniel sa paglilinis, ngunit hindi niya maiwasang magpaisip. Naalala niya ang mga panahon na magkasama silang kumakain sa karinderya, nagtatawanan kahit simpleng ulam lang ang nasa mesa. Hindi marangya ang buhay nila, pero sapat na iyon para sa kanya. Para kay Daniel, si Trisha ang dahilan kung bakit mas ginaganahan siyang magtrabaho. Tanghali nang mag-break siya, umupo siya sa isang sulok ng pantry para sa mga utility staff. Inilabas niya ang kanyang baon, kanin at pritong itlog. Tahimik siyang kumakain nang biglang may narinig siyang tawanan sa kabilang bahagi ng pantry. Nang sumilip siya, nakita niya si Trisha kasama ang ilang office staff. Nakatawa ito, tila masaya sa kwentuhan. "Grabe, ang saya talaga kahapon," sabi ng isa. "Oo nga buti na lang talaga nakasama ako." Hindi na lumapit si Daniel, hindi na siya sumingit sa usapan. Tahimik siyang bumalik sa kanyang kinuupuan at ipinagpatuloy ang pagkain. May kung anong kirot sa dibdib niya pero pilit niyang binaliwala iyon. Pagkatapos ng break, bumalik siya sa trabaho. Sa bawat pagwawalis at pagpupunas niya, tila sinasabay niya ang pag-alis ng bigat sa kanyang damdamin. Ayaw niyang mag-isip ng kung ano-ano, ayaw niyang magduda, pero hindi niya maikakaila na may nagbabago. Bandang hapon, muli niyang nakita si Trisha sa lobby. Lumapit siya rito. "Uuwi ka ba mamaya? Sabay sana tayo," maingat niyang tinanong. Sandaling natahimik si Trisha bago sumagot.
Hindi siguro, may lakad pa ako. Sabi, iwas ang tingin. Tumango na lang siya. Ganun ba? Sige. Hindi na niya dinagdag pa ang usapan. Tumalikod na siya at bumalik sa kanyang gawain. Hindi niya napansin na may ilang empleyadong nakatingin sa kanila, nagbubulungan, tila may ibang iniisip. Habang papalubog ang araw, natapos din ang kanyang shift. Paglabas niya sa gusali, sandali siyang huminto at tumangla. Malaki ang kumpanya, puno ng tao, puno ng oportunidad. Pero para sa kanya, isa lang siyang janitor na tahimik na gumagalaw sa gilid ng mundong iyon. Sa kabila ng lahat, pinili pa rin niyang ngumiti. Dahil sa puso niya, may isang bagay siyang pinanghahawakan. Ang pag-asa na balang araw, magiging maayos din ang lahat. Hindi pa niya alam, ito pa lang ang pagsisimula ng mga pagbabagong haharapin niya. Kinabukasan, mas maaga pa sa dati ay nasa loob na ng gusali si Daniel. Tahimik niyang ginagawa ang kanyang rutina. Pagwawalis ng labi, pagpunas sa mga salamin, at pag-aayos ng mga upuan. Ngunit kakaibang pakiramdam ng umagang iyon. May kakaibang abala sa paligid. May mga empleyadong nagmamadali, may ilan na nag-aayos ng kanilang mga mesa, at may naririnig siyang bulungan tungkol sa pagdating ng bagong manager. Hindi na bago kay Daniel ang ganitong eksena. Sa tuwing may bagong mataas na opisyal na dumarating, nagiging abala ang lahat. Pero gaya ng dati, pinili niyang manatiling tahimik at mag-focus sa trabaho. Hindi naman siya kabilang sa mga kailangang magpakitang gilas. Bandang 9:00, biglang nagkaroon ng kaunting ingay sa lobby. May ilang empleyado ang agad na tumayong tuwid at ang iba ay nag-ayos ng kanilang suot. Napalingon si Daniel at nakita niya ang pagpasok ng isang lalaki na tila may kakaibang presensya. Matangkad, maayos ang bihis at may kumpiyansang makikita sa bawat hakbang. Kasama nito ang ilang opisyal ng kumpanya na tila nagbibigay galang sa kanya. Siya na ba yung bagong manager? Bulong ng isang empleyado. Oo daw, si Adrian. Galing ibang branch. Sobrang galing daw niyan. Sagot ng isa. Tahimik lang na nagpatuloy si Daniel sa kanyang ginagawa, pero hindi niya maiwasang mapatingin muli sa lalaki. May kakaibang aura ito. Isang klase ng presensya na agad mong mararamdaman na may kapangyarihan. Ngunit agad din niyang ibinalik ang kanyang atensyon sa sahig na kanyang nililinis. Hindi nagtagal, napansin niyang lumabas si Trisha mula sa elevator. Nakangiti ito, tila excited, at diretso itong lumapit sa grupo kung saan naroon ang bagong manager. Mula sa kinatatayuan ni Daniel, kitang-kita niya kung paano nagbago ang ekspresyon ni Trisha. Mas maliwanag, mas masigla. "Good morning, sir," bati ni Trisha, bahagyang yumuko. Ngumiti si Adrian. "Good morning. You must be one of the staff here." "Opo, sir," sagot ni Trisha, halatang kinikilig. Hindi na narinig ni Daniel ang sumunod nilang usapan, pero sapat na ang nakita niya para makaramdam ng kakaibang kirot sa dibdib. Hindi niya alam kung bakit, pero tila may unti-unting nagbabago. Hindi lang sa paligid, kundi pati na rin sa relasyon nila ni Trisha. Lumipas ang mga oras at naging abala ang buong opisina sa pag-a-adjust sa bagong manager. May mga meeting na sunod-sunod, may mga empleyadong tinatawag, at may mga bagong utos na ipinapatupad. Si Adrian ay tila mabilis na nakapag-establish ng otoridad. Kahit sa simpleng pagdaan nito sa hallway, napapansin ni Daniel kung paano agad tumatahimik ang mga tao. Habang naglilinis si Daniel sa isang conference room na katatapos lang gamitin, napansin niyang pumasok si Trisha at si Adrian. Hindi siya agad nakita ng dalawa dahil nakayuko siya habang pinupunasan ng mesa. "So, ikaw pala yung in charge sa reports dito?" tanong ni Adrian. "Opo, sir. Ako po ang nag-handle ng ibang documents," sagot ni Trisha. "Good. Mukhang maaasahan ka naman," sabi ni Adrian, may bahagyang ngiti. Nangiti si Trisha, tila proud sa narinig. "Salamat po, sir." Tahimik na ipinagpatuloy ni Daniel ang kanyang ginagawa. Hindi siya sumingit, hindi siya nagsalita.
ngunit bawat salitang naririnig niya ay tila unti-unting bumibigat sa kanyang pakiramdam. Paglabas ni Trisha, napansin ni Daniel. Saglit itong natigil. "Ah, nandito pala kayo," sabi nito. "Oo, naglilinis lang," sagot ni Daniel, pilit na normal ang tono. "Busy kasi ngayon, maraming ginagawa," paliwanag ni Trisha, tila may gustong iparating. Tumango lang si Daniel. Okay lang. Sandali pa silang nagkatitigan bago tuluyang umalis si Trisha. Naiwan si Daniel sa loob ng silid, hawak ang basahan, ngulit tila wala na sa ginagawa ang isip niya. Pagsapit ng tanghali, muli niyang nakita si Trisha, ngulit hindi na siya mag-isa. Kasama nito si Adrian at ilang empleyado. Nag-uusap sila habang naglalakad papunta sa labas, tila may lunch meeting. "Join ka sa amin," sabi ni Adrian kay Trisha. "Sure po sir," sagot ni Trisha, halatang natuwa. Napatigil si Daniel sa pagwawalis habang pinapanood silang umalis. Dati, sabay silang kumakain ni Trisha tuwing tanghali. Simpleng ulam lang, simpleng kwentuhan, pero ngayon ay tila ibang mundo na ang ginagalawan nito. Hindi na siya lumapit, hindi na siya nagtanong. Tahimik niyang tinuloy ang kanyang trabaho kahit ramdam niya ang unti-unting paglayo ng taong pinakamahalaga sa kanya. Habang lumilipas ang araw, mas lalo niyang napapansin ang pagbabago. Mas madalas nang kausap ni Trisha si Adrian. Mas madalas na rin itong lumilibas, ngulit hindi na para sa kanya. Sa pagtatapos ng kanyang shift, muling sumagi sa isip ni Daniel ang isang tanong na pilit niyang iniiwasan. Saan ba siya nagkulang? Hindi pa niya alam, ito pa lamang ang simula ng mas mabigat na pagsubok na haharapin niya. Lumipas ang mga araw na tila pare-pareho ang takbo, ngunit para kay Daniel, bawat araw ay may dagdag na bigat. Hindi na maikakaila ang pagbabago sa pagitan nila ni Trisha. Kung dati ay hinahanap niya ang presensya nito sa bawat sulok ng opisina, ngayon ay tila iniiwasan na siya nito o sadyang mas may pinipiling samahan. Isang umaga, habang naglilinis siya sa hallway malapit sa finance department, napansin niyang mas maaga kaysa karaniwan ay dumating si Trisha. Nakasuot ito ng mas maayos kaysa dati, tila pinag-isipan ang bawat detalye ng kanyang itsura. May hawak itong kape at habang naglalakad, bigla itong napahinto nang makita si Adrian na papalapit. "Good morning, sir," bati ni Trisha, may halong saya sa boses. "Good morning," sagot ni Adrian sabay ngiti. "Maaga ka ah?" "May inaayos lang po akong reports," sagot nito, bahagyang tumawa. Nakatayo si Daniel sa gilid, hawak ang mop at tahimik na nasaksihan ang eksena. Hindi siya napansin ng dalawa. Nakita niya kung paanong naglakad si Trisha kasabay ni Adrian, magaan ang usapan, tila magkaibigan na matagal nang magkakilala. Hindi niya maiwasang mapatitig. Sa simpleng eksenang iyon, ramdam niya ang distansyang unti-unting nabubuo sa pagitan nila. Sa mga sumunod na araw, mas dumalas ang ganitong mga tagpo. Madalas niyang makita si Trisha sa tabi ni Adrian, minsan sa pantry, minsan sa hallway, at kung minsan pa nga ay sabay silang lumalabas ng opisina. Laging may ngiti si Trisha, isang ngiting hindi na niya nakikita kapag siya ang kaharap. Isang tanghali, habang kumakain si Daniel sa kanyang karaniwang pwesto, napansin niyang dumaan sina Trisha at Adrian kasama ng ilang empleyado. Hindi niya sinasadyang marinig ang kanilang usapan. "Grabe, ang galing talaga ng ideas mo kanina," sabi ni Trisha. "Simple lang yon, pero ikaw mabilis kang makapick up. I like that." Bahagyang natawa si Trisha, tila kinikilig. "Thank you po, sir." Hindi na kinaya ni Daniel na pakinggan pa ang sumunod. Tahimik niyang ibinaba ang kanyang kutsara at tumingin sa malayo. May kung anong mabigat sa dibdib niya. Isang pakiramdam na pilit niyang inuunawa pero hindi niya maipaliwanag ng buo. Kinagabihan, habang naglalakad pa uwi, sinubukan niyang balikan ang mga alaala nila ni Trisha. Mga simpleng tawanan, mga pangakong binitiwan,
mga pangarap na sabay nilang binuo. Hindi marangya, hindi perpekto, pero totoo. Ngunit ngayon, tila unti-unti na itong nawawala. Kinabukasan, naglakas loob siyang lumapit si Trisha habang nasa labas ito ng opisina, nag-iisa at tila may hinihintay. "Trisha," tawag niya. Napalingon ito, bahagyang nagulat. "Ah, Daniel, pwede ba kitang makausap sandali?" Mahinahon niyang tanong. Saglit na natahimik si Trisha bago sumagot. "Mabilis lang ha, may hinihintay kasi ako," tumanggo si Daniel. "Napapansin ko lang, parang ang layo mo na sa akin nitong mga nakaraan." Hindi agad sumagot si Trisha. Iniwas nito ang tingin at bahagyang napabuntong hininga. "Busy lang talaga ako. Maraming trabaho." "Hindi naman siguro trabaho lang to," mahinang sabi ni Daniel. Parang may iba na. Napatingin si Trisha sa kanya pero hindi nagtagal ang tingin nito. "Daniel, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano." "Hindi ako nag-iisip lang. Nakikita ko." Muling natahimik si Trisha. Ilang segundo ang lumipas bago ito sumalita. "Look, nagbabago lang siguro ang priorities ko," sabi nito, tila pinipiling maging diretsyo. "Hindi na tayo tulad ng dati." Parang may lamog na tubig na ibinuhos sa katawan ni Daniel. Hindi siya agad nakapagsalita. "Anong ibig mong sabihin?" tanong niya. "Hindi ko na kailangang ipaliwanag lahat," sabi ni Trisha, bahagyang matigas ang tono. "Minsan, kailangan mo lang tanggapin." Bago pa makapagsalita si Daniel, may tumawag kay Trisha. "Trisha, tara na!" Boses iyon ni Adrian. Agad na napalingon si Trisha at sa isang iglap nagbago ang ekspresyon nito. Bumalik ang ngiti sa kanyang muka. "Coming po, sir," sagot nito, saka muling tumingin kay Daniel. "Kailangan ko nang umalis." At walang ibang salita, tumalikod ito at sumama kay Adrian. Naiwan si Daniel sa kinatatayuan niya, tahimik, walang imik. Pinanood niya ang dalawa habang naglalakad palayo. Magkatabi, tila magaan ang loob sa isa't isa. Sa sandaling iyon, malinaw na sa kanya ang lahat. Hindi na ito basta hinala, hindi na ito simpleng pagbabago. Unti-unti na siyang papalitan. Hindi niya alam kung paano sisimulan muli, kung paano babangon muli sa sakit na nararamdaman niya. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili niyang manahimik. Hindi siya naghabol. Hindi siya nagmakaawa. Dahil sa puso niya ay may natitira pang dignidad na ayaw niyang mawala. Ngunit kasabay ng katahimikang iyon, mas lalo ring lumalim ang sugat na pilit niyang itinatago. Dumating ang araw na hindi inaasahan ni Daniel. Ang araw na tuluyan ng magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Isang ordinaryong umaga lamang ang nagsimula. Tulad ng dati, ngunit hindi niya alam na sa loob ng ilang oras ay haharap siya sa pinakamabigat na kahihiyan na naranasan niya. Abala ang buong opisina dahil may paparating na meeting ang management at ilang investors. Lahat ay nagmamadali, nag-aayos ng kanilang mga mesa at tiniyak na maayos ang itsura ng bawat sulok ng opisina. Si Daniel naman ay inatasang maglinis ng conference area at lobby dahil inaasahang maraming bisita ang darating. Habang pinupunasan niya ang sahig sa lobby, napansin niyang dumarami ang tao. May mga empleyadong nag-uusapan, may ilang tila excited at may iba namang kinakabahan. Hindi nagtagal nakita niya si Trisha na paparating kasama si Adrian. Pareho silang maayos ang bihis at kapansin-pansin ang kumpiyansa sa kanilang kilos. "Make sure everything is ready," utos ni Adrian sa mga staff. "Opo, sir," sagot ng ilan. Napatingin si Daniel kay Trisha, umaasang kahit papaano ay mapapansin siya nito. Ngunit tila hindi siya nakikita ng dalaga. Diretso itong naglakad, nakatuon ang pansin kay Adrian. Habang abala si Daniel sa kagaayos ng mga upuan,
Hindi niya namalayang may natatapakan siyang maliit na tubig na hindi niya agad napansin. Bahagya siyang dumulas at napahawak sa mesa upang hindi tuluyang bumagsak. Ngunit sa kasamaang palad, bahagyang gumalaw ang mesa at ang ilang baso ng tubig na nakalagay doon ay natumba. "Anong ginagawa mo?" Malakas na sigaw ni Adrian. Biglang natahimik ang paligid. Napatingin ang lahat kay Daniel. "Pasensya na po, sir," agad na sabi ni Daniel habang pinupulpul ang baso. "Hindi ko po sinasadya." "Hindi sinasadya?" Putol ni Adrian, halatang naiinis. "Ganito ba ang trabaho nyo? Simpleng bagay hindi nyo pa magawa ng maayos?" Ramdam ni Daniel ang mga mata ng lahat na nakatingin sa kanya. May ilan na nagbubulungan, may ilang tila naaaliw sa nangyayari. "Pasensya na po," ulit niya, pilit pinipigilan ng sarili. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, narinig niya ang boses ni Trisha. "Sir, hayaan niyo na po. Ganyan naman talaga sila," sabi nito, may halong pagmamaliit. Parang may sumaksak sa dibdib ni Daniel sa narinig. Dahan-dahan siyang napatingin kay Trisha. "Anong ibig mong sabihin?" Mahilang tanong niya, hindi makapaniwala. Napabuntong hininga si Trisha, saka tumingin sa paligid, tila naiilang ngunit pinilit maging matapang. "Daniel, huwag ka na ngang mag-eksena dito," sabi nito. "Trabaho mo yan. Gawin mo ng maayos." "Hindi yun ang tinatanong ko," sagot niya, mas seryoso na ang tono. "Bakit ganun ka magsalita?" Nagkatiginan ng mga empleyado, ramdam ang tensyon sa paligid. Huminga ng malalim si Trisha, saka diretsyong sumalita. "Alam mo, Daniel, huwag mo na akong idamay sa kung anong kahihiyan na ginagawa mo. Hindi na kita responsibilidad." Pagkatapos ng insidenteng iyon sa lobby, tila tuluyan ng nagbago ang mundo ni Daniel. Sa mga sumunod na araw, mas naging tahimik siya kaysa dati. Hindi na siya tumitingin sa paligid kapag naglilinis. Hindi na siya nakikisalamuha kahit sa mga kapwa niya utility staff. Para bang pinili niyang ilayo ang sarili sa lahat upang hindi na muling maranasan ang sakit na dulot ng kahihiyan. Sa tuwing nakikita niya si Trisha at Adrian na magkasama, hindi na siya humihinto. Diretso na lang siya sa ginagawa niya, pilit na hindi pinapansin ang anumang emosyon na sumisibol sa kanyang dibdib. Ngulit kahit gaano niya pilitin, may mga sandaling hindi niya mapigilan ang sarili na mapatingin. At sa bawat tingin, muling bumabalik ang alaala ng araw na ipinagkaila siya. Isang tanghali, habang nag-ayos siya ng mga gamit sa storage room, lumapit ang isa niyang kasamahan. "Pare, okay ka lang ba?" tanong nito. Tumanggo si Daniel. "Oo naman." "Simula nung nangyari yon, parang iba ka na," dagdag nito. Bahagyang ngumiti si Daniel. Ganun talaga, kailangan lang masanay. Hindi na siya dinagdagan pa ng tanong ng kanyang kasamahan. Ngunit sa loob-loob ni Daniel, alam niyang hindi lang basta pagsasanay ang ginagawa niya. Pinipilit niyang buuin muli ang sarili niya mula sa pagkabasag. Kinagabihan, pagdating niya sa kanyang maliit na kwarto, umupo siya sa gilid ng kama at matagal na nanahimik. Wala siyang kasama, walang kausap. Doon niya hinayaan ang sarili niyang maramdaman ang lahat. Ang sakit, ang panghihinayang, at ang tanong kung saan siya nagkulang. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may isang bagay siyang napagtanto. Hindi niya kontrolado kung paano siya tingnan ng iba, pero kontrolado niya kung paano niya haharapin ang buhay. Kinabukasan, mas maaga pa siyang pumasok. Mas maingat niyang ginawa ang bawat gawain. Mas naging sistematiko siya sa paglilinis, mas maayos ang bawat galaw. Hindi na dahil gusto niyang mapansin, kundi dahil gusto niyang patunayan sa sarili niya na kaya niyang maging matatag kahit mag-isa. Napansin ito ng ilan. "Ang sipag mo sabi ng isang empleyado habang dumadaan. Ngumiti lang si Daniel.
Trabaho lang po. Unti-unti, nagbago ang kanyang aura. Hindi na siya yung tahimik na janitor na laging nakayuko. May kakaiba ng kumpiyansa sa kanyang mga kilos. Hindi mayabang, kundi matatag. Isang hapon, habang naglilinis siya sa hallway, napadaan si Adrian. Saglit itong huminto at tinignan siya. Make sure malinis tong area na to. May darating na bisito mamaya. Utos nito. Okay po sir, mahinahon na sagot ni Daniel. Walang emosyon sa kanyang boses. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Napansin ito ni Adrian, ngunit hindi na ito nagsalita pa at nagpatuloy na sa paglalakad. Sa kabinang banda, si Trisha naman ay tila mas lalong naging abala. Madalas itong kasama sa meetings ni Adrian at halatang mas malapit na ang dalawa. Ngunit may mga pagkakataon na napapatingin ito kay Daniel. Mabilis lang at agad ding iniiwas ang tingin. Hindi na yun pinansin ni Daniel. Para sa kanya, tapos na ang bahaging iyon ng kanyang buhay. Sa halip, mas pinili niyang ituon ang sarili sa trabaho. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw sa kanya ang isang bagay. Hindi siya mananatili sa ganitong estado habang buhay. May mga pagkakataon na may kakaibang tawag sa kanyang telepono, ngunit hindi niya ito sinasagot sa harap ng iba. Lumalabas siya ng building kapag break time at doon lamang siya nakikipag-usap ng maayos. Walang nakakaalam kung sino ang kausap niya, ngunit sa bawat balik niya, may kakaibang katahimikan at kumpiyansa sa kanyang mukha. Isang gabi, matapos ang kanyang shift, muling umupo si Daniel sa kanyang kama. Ngunit ngayon, hindi na siya puno ng lungkot. Sa halip, may malinaw na siyang iniisip. Hindi dito nagtatapos ang lahat, mahinang niyang sabi sa sarili. Sa loob ng ilang araw, mas lalo siyang naging disiplinado. Maaga siyang pumapasok, maayos ang trabaho, at walang reklamo. Ngulit sa likod ng simpleng anyo ng kanyang pamumuhay, may lihim na unti-unting nahuhubog. Isang bagay na hindi pa alam ng kahit sino sa opisina. Habang ang iba ay patuloy na minamaliit siya, hindi nila alam na may ibang kwento si Daniel na hindi pa nila naririnig. At sa tamang panahon, ang kwentong iyon ang babaguhin ang tingin ng lahat sa kanya. Sa mga sumunod na linggo, naging mas tahimik ngunit mas mapagmasid si Daniel. Habang ang karamihan ay nakikita lamang siya bilang isang janitor na abala sa paglilinis, hindi nila alam na bawat galaw nila, bawat salita, at bawat desisyon sa loob ng kumpanya ay unti-unti niyang inuunawa at sinusuri. Isang gabi, matapos ang kanyang shift, hindi agad umuwi si Daniel. Sa halip, dumiretso siya sa likurang bahagi ng gusali kung saan may isang maliit na conference room na bihirang gamitin ng mga empleyado. Doon, may naghihintay na 2 lalaki na naka-formal attire. Pagpasok ni Daniel, agad na tumayo ang mga ito. "Sir," sabay nilang bati. Bahagyang tumanggo si Daniel. Tila ibang tao ang kaharap nila. Hindi na siya ang simpleng janitor na nakayuko. Sa sandaling iyon, may kakaibang otoridad sa kanyang tindig. "Umupo tayo," mahinahon niyang sabi. Agad silang sumunod. "Kamusta ang updates?" tanong ni Daniel. "May ilang concern sa operation, sir, lalo na po sa mga bagong desisyon ng current manager." Tahimik na nakinig si Daniel, nakakrus ang mga kamay, seryoso ang mukha. "Hindi pa natin kailangang makialam. Obserbahan muna natin. Gusto kong makita kung paano nila pinapatakbo ang kumpanya kapag walang nakatingin." "Opo, sir," sabay nilang sagot. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, tumayo si Daniel. "I-update niyo ako regularly at siguraduhin niyong walang makakaalam ng tungkol dito." "Understood, sir." Tahimik siyang lumabas ng silid at muli siyang bumalik sa kanyang anyo bilang isang ordinaryong janitor bago tuluyang umalis ng gusali. Kinabukasan, parang walang nangyari.
Bumalik siya sa kanyang routine, paglilinis, pag-aayos, at pagnanatiling tahimik sa gilid ng mundo ng mga empleyado. Ngunit sa likod ng kanyang simpleng kilos, malinaw na ang kanyang layunin. Sa loob ng opisina, patuloy ang pag-angat ng impluwensya ni Adrian. Mas naging istrikto ito, mas maraming utos at mas madalas ang pagtaas ng boses kapag may hindi nasusunod. Napapansin ito ni Daniel sa tuwing naglilinis siya malapit sa mga meeting rooms. Bakit ganito ang report na to? Malakas na tanong ni Adrian sa isang empleyado. Sir, sinunod ko naman po. Then it's not enough. Putol ni Adrian. I expect better. Tahimik lang si Daniel habang pinupunasan ang salamin sa labas ng silid. Sa bawat naririnig niya, mas lalo niyang nakikilala ang ugali ng manager. Isang araw, nakita niya kung paanong pagsabihan ni Adrian ang isang bagong empleyado sa harap ng iba. Kung hindi mo kayang makisabay, mas mabuti pang umalis ka na lang. Malamig nitong sabi. Napayuko ang empleyado, halatang nahihiya. Sa kabilang banda, si Trisha naman ay tila mas lalong nahihila sa mundo ni Adrian. Madalas na itong kasama sa mga meeting at kapansin-pansin ang pagbabago sa kanyang kilos. Mas kumpiyansa, mas formal at tila mas mataas ang tingin sa sarili. Habang maglilinis si Daniel sa pantry isang hapon, narinig niya ang usapan ng ilang empleyado. Si Trisha, malapit na talaga sa Sir Adrian, sabi ng isa. Oo nga parang siya na lagi ang kasama. Ang bilis ng angat niya. Tahimik lang si Daniel habang nag-aayos ng mga gamit. Hindi siya sumingit sa usapan pero malinaw sa kanya ang nangyayari. Ngunit hindi lang sina Adrian at Trisha ang inoobserbahan niya. May ilan ding empleyado na sa kabila ng kanyang estado ay patuloy na nagpapakita ng respeto kay Daniel. Salamat ha, Daniel! Sabi ng isang babae matapos siyang tulungang linisin ang natapon na kape. Walang anuman, sagot niya. Simple lang ang mga esenang iyon pero para kay Daniel, mahalaga ang mga iyon. Doon niya nakikita kung sino ang may tunay na malasakit at sino ang nagbabago depende sa estado ng kausap. Isang gabi, muli siyang nakatanggap ng tawag. Lumabas siya ng gusali at doon lamang sumagot. Yes, mahinahon niyang sabi. Sir, may concern po sa financial records. May ilang discrepancies na napansin. Sabihang natahimik si Daniel. Sino ang may hawak? Tanong niya. Team po ni Adrian. Tumanggo siya kahit hindi siya nakikita ng kausap. I-monitor niyo lang muna bukas. Huwag muna tayong kikilos. Opo, sir. Pagkatapos ng tawag, tumingala si Daniel sa gusali. Sa mata ng lahat, isa lang siyang janitor na tahimik na nagtatrabaho sa loob ng gusali. Ngunit sa likod ng lahat, siya ang taong may tunay na kapangyarihan. Pinili niyang manatiling nakatago, hindi dahil wala siyang kakayanan, kundi dahil gusto niyang makita ang katotohanan, kung sino ang karapat-dapat pagkatiwalaan at kung sino ang kailangang itama. At habang patuloy ang kanyang pananahimik, unti-unti ring nabubuo ang plano sa kanyang isipan. Isang plano na maglalandad ng tunay na kulay ng bawat isa sa tamang panahon. Sa mga sumunod na araw, mas naging malinaw kay Daniel ang tunay na ugali ng mga taong nakapaligid sa kanya. Habang ang iba ay patuloy na nagpapakita ng respeto kahit sa simpleng paraan, may ilan namang mas lalo pang naging mapangmataas, lalo na ngayong tila hawak ni Adrian ang kontrol sa maraming aspeto ng kumpanya. Isang umaga, habang naglilinis si Daniel sa executive floor, napansin niyang may maliit na komosyon sa loob ng isang opisina. Bahagyang nakaawang ang pinto kaya naririnig niya ang usapan sa loob. Hindi pwedeng ganito ang result, hindi ito ang inaasahan ko. Matigas na boses ni Adrian.
Sir, sinunod naman po namin ang instructions. Sagot ng isang empleyado. Then you misunderstood it, putol ni Adrian. And I don't tolerate mistakes. Tahimik lang si Daniel habang pinupunasan ang salamin sa labas. Hindi siya tumitingin, pero malinaw niyang naririnig ang bawat salita. Sa bawat esenang ganito, mas lalo niyang nakikita kung paano mamuno si Adrian, hindi bilang isang leader na gumagabay, kundi bilang isang taong gumagamit ng takot para makuha ang gusto. Paglabas ng empleyadong napagalitan, napayuko ito habang naglalakad. Saglit na napatigil si Daniel at bahagyang tumanggo bilang pakiramay. Gumiti ng mahina ang empleyado, tila nagpapasalamat sa simpleng gesture. Habang nagpapatuloy ang araw, napunta si Daniel sa pantry. Doon niya muling narinig ang ilang empleyadong nag-uusap. "Ang hirap ng magtrabaho ngayon," sabi ng isa. "Oo nga konting mali lang sermon agad," dagdag ng isa. "At si Trisha parang nag-iba na rin. Dati approachable, ngayon parang iba na." Hindi na sumali si Daniel sa usapan. Tahimik lang siyang naglilinis ng mesa, pero bawat salitang narinig niya ay may bigat. Hindi nagtagal, dumating si Trisha sa pantry. May hawak na mga dokumento. Nakita siya ni Daniel, pero mabilis nitong iniwas ang tingin. Wala na ang dating lambing sa kilos nito. Wala na ang simpleng ngiti. Para bang ibang tao na ang kaharap niya ngayon. "Pwede mo bang linisin to mamaya?" sabi ni Trisha. Itinuro ang isang bahagi ng mesa na wala namang kalat. "Oo," mahinahong sagot ni Daniel. Hindi na siya tinignan pa ni Trisha at agad itong umalis. Sa simpleng utos na yon, malinaw kay Daniel kung gaano nakalayo ang pagdating ng pagbabago nito. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya nagpakita ng kahit anong emosyon. Habang sa halip ay mas lalo niyang pinatatatag ang sarili. Mas naging maingat siya sa pag-obserba, mas naging malinaw ang kanyang layunin. Isang hapon, habang naglilinis si Daniel sa isang meeting room, napansin niyang may naiwan na mga dokumento sa mesa. Hindi niya sana papansinin, ngunit napansin niyang may nakasulat na figures at reports na tila hindi tugma. Sandali siyang natigilan. Hindi siya basta-basta nakikialam sa mga ganitong bagay, pero dahil sa mga naunang ulat na natanggap niya, hindi niya maiwasang suriin ang mga detalye. Mabilis niyang ibinalik ang papel sa pagkakalagay nito at itinuloy ang paglilinis, ngulit malinaw sa kanya na may mali. Kinagabihan, muli siyang nakipagkita sa dalawang lalaking dati na niyang kausap. "May napapansin na akong inconsistencies," sabi ni Daniel habang nakaupo sa kanila. "Galing po sa management?" tanong ng isa. "Specifically sa ilalim ni Adrian. Pero huwag muna tayong gagalaw. Gusto kong makita kung hanggang saan ito aabot." "Opo, sir. At bantayan niyo rin ang mga tao. Hindi lang sa trabaho, kundi sa ugali. Doon natin makikita kung sino ang dapat manatili." Tahimik na tumanggo ang dalawa. Pagkatapos ng pag-uusap, muling bumalik si Daniel sa kanyang simpleng anyo. Ngulit sa loob niya, mas lalo nang tumitibay ang plano. Sa mga sumunod na araw, mas naging malinaw ang pagkakaiba ng mga tao sa kumpanya. May patuloy na nagpapakita ng malasakit kahit walang kapalit, at may mas lalong nagpapakita ng kayabangan habang tumataas ang kanilang posisyon. Isang beses, habang naglilinis si Daniel sa lobby, may isang matandang guard na lumapit sa kanya. "Salamat sa pagtulong mo kahapon," sabi nito. "Walang anuman po," sagot ni Daniel. "Hindi lahat ng tao kahit maliit ang posisyon marunong tumulong," dagdag ng guard. Gumiti lang si Daniel. Sa simpleng usapan na yon, mas lalo niyang pinatunayan ang isang bagay. Ang tunay na halaga ng tao
ay hindi nakikita sa posisyon, kundi kung paano ito makitungo sa iba. At habang patuloy niyang inoobserbahan ng lahat, unti-unti nang nabubuo ang araw na maglalandad ng katotohanan. Isang araw na magbabago sa takbo ng buhay ng bawat isa sa loob ng kumpanyang yon. Hindi nagtagal, unti-unti nang lumabas ang problema sa loob ng kumpanya. Isang problemang hindi na kayang itago ng kahit sinong nasa itaas. Nagsimula ito sa mga simpleng reklamo ng ilang kliyente. May mga delay sa projects, may maling computation sa reports, at may ilang kontrata na hindi na isara ng maayos. Sa simula, hindi ito gaanong pinansin ng karamihan. Iniisip ng iba na normal lamang ang ganitong aberya. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, mas lumalala ang sitwasyon. Dumami ang reklamo at nagsimulang magtanong ang mga nasa mataas na posisyon kung ano ang nangyayari sa ilalim ng pamumuno ni Adrian. Isang umaga, habang naglilinis si Daniel sa lobby, napansin niyang mas seryoso ang mukha ng mga empleyado. Wala ang karaniwang ingay at tawanan. Sa halip, puro bulungan ang maririnig. May problema daw sa accounts, sabi ng isa. Oo, may mali sa financial report, hindi tugma sa actual, sagot ng isa. Si Sir Adrian ang may hawak nun, di ba? Tahimik lang si Daniel habang nagwawalis. Hindi na bago sa kanya ang impormasyong yon. Matagal na niya itong napapansin, pero hinayaan niya munang lumabas ang katotohanan ng kusa. Sa itaas, sunod-sunod ang meeting. Halos hindi na lumalabas si Adrian sa kanyang opisina. At kapag lumalabas man, halatang mabigat ang aura nito. Mas lalo itong naging iritable, mas madalas magtaas ng boses, at mas mabilis magbintang. Isang hapon, habang naglilinis si Daniel malapit sa conference room, narinig niya ang malakas na boses ni Adrian mula sa loob. Paano nangyari to? Galit nitong tanong. Sir, sinunod lang po namin ang instructions na ibinigay niyo. Are you blaming me? Matigas na sagot ni Adrian. Kayo ang gumawa niyan, kayo ang mananagot. Tahimik lang nagpatuloy si Daniel sa kanyang ginagawa. Ngunit bawat salita ay malinaw niyang naririnig. Hindi na ito simpleng pagkakamali. Isa na itong seryosong problema na maaaring makaapekto sa buong kumpanya. Paglabas ng mga empleyado mula sa meeting room, halata ang kanilang pag-aalala. May ilan na nag-uusap sa gilid, hindi maitago ang kaba. Kapag hindi ito naayos, baka mawalan tayo ng trabaho, sabi ng isa. Ang daming mali sa system na yun, dagdag ng isa. Sa gitna ng lahat, si Trisha ay tila nahahati ang isip. Isa siya sa mga madalas kasama sa team ni Adrian, kaya hindi niya maiimasang maapektuhan. Sa mga nakaraang araw, hindi na rin ito gaanong masigla. Madalas itong tahimik at halatang may iniisip. Isang beses, habang naglalakad ito sa hallway, napadaan ito kay Daniel. Saglit itong napahinto, tila may gustong sabihin, ngulit agad din nitong pinigilan ng sarili at nagpatuloy na lang sa paglalakad. Napansin niyon ni Daniel, ngunit hindi na siya nagsalita. Hindi niya hinabol ang anumang koneksyon sa pagitan nila. Sa halip, mas lalo niyang pinili ang manahimik at magmasdan. Sa kabilang banda, patuloy na lumalala ang sitwasyon. May ilang kliyente ang nagbanta na umatras sa kontrata, at ang iba naman ay humihingi ng paliwanag.
Ang bating maayos na daloy ng kumpanya ay unti-unting nagiging magulo. Isang gabi, muling nakatanggap si Daniel. Tulad ng dati, lumabas siya ng gusali bago sumagot. "Sir, confirmed na po. May discrepancies sa financial reports. Malaki ang variance." Gumaan ang hininga ni Daniel. Tila inaasahan niya na ito. "Gaano kalaki?" tanong niya. "Enough para maapektuhan ang buong operasyon kung hindi maayos agad." "Opo, sir." Pagtatapos ng tawag, muling tumingala si Daniel sa gusali. Sa loob nito, abala ang lahat sa pagresolba ng problemang hindi nila maintindihan kung saan nagsimula. Ngunit para kay Daniel, malinaw na ang lahat. Hindi niya kailangang magmadali. Hindi niya kailangang makialam agad dahil alam niyang darating ang oras na ang katotohanan ay lalabas nang hindi niya kailangang ipilit. Sa loob ng opisina, si Adrian ay patuloy na naghahanap ng paraan para ayusin ang sitwasyon. Ngunit halatang nahihirapan ito. Sa bawat meeting, mas lalo lamang lumalabas ang kakulangan nito sa tamang pagdedesisyon. At habang ang lahat ay abala sa pag-iisip kung paano ililigtas ang kumpanya, may isang taong tahimik lang na nagmamasdan, isang taong may kakayahang baguhin ang lahat, ngunit pinipiling maghintay. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo pang lumalapit ang sandali ng magbubunyag ng katotohanan. At kapag dumating ang araw na yon, walang makakapigil sa pagbagsak ng mga nagkamali. Dumating ang araw na tila matagal nang hinihintay ng pagkakataon. Maaga pa lamang ay ramdam na ang kakaibang tensyon sa buong gusali. May mga sasakyang dumating na hindi karaniwan. May ilang lalaking naka-formal na tila hindi pangkaraniwang bisita at ang security ay mas istrikto kaysa dati. Hindi alam ng karamihan kung ano ang mangyayari, ngunit malinaw na may mahalagang kaganapan. Sa loob ng opisina, abala ang lahat. Sunod-sunod ang tawag, may mga dokumentong hinahabol at ang mga empleyado ay tila naglalakad sa manipis na linya ng kaba at pag-asa. Si Adrian ay nasa kanyang opisina, halatang hindi mapakali. Ilang beses itong lumabas, nagbibigay ng utos, ngunit halata sa kanyang kilos ang pressure na kanyang nararamdaman. "Siguraduhin niyong maayos ang lahat," paulit-ulit niyang sabi. "Ayokong may aberya." "Opo, sir," sagot ng mga empleyado, kahit hindi na sigurado sa kanilang ginagawa. Si Trisha naman ay abala sa pag-aayos ng ilang reports, ngunit sa bawat pahinang kanyang binubuklat, ramdam niya ang kaba. Hindi na siya tulad ng dati na puno ng kumpiyansa. Sa halip, tila may takot na bumabalot sa kanya, lalo na't alam niyang malaki ang papel niya sa mga dokumentong hawak nila. Sa kabilong banda, si Daniel ay tahimik lamang na gumagawa ng kanyang tungkulin. Naglilinis siya sa lobby. Tulad ng dati, walang nakakakita ng kakaiba sa kanya. Wala ring nag-iisip na siya ang sentro ng lahat ng mangyayari sa araw na iyon. Bandang 10:00 ng umaga, nagsimulang pumasok ang mga bisita. May mga kilalang mukha sa industriya, may mga board members, at may ilang taong hindi kilala ng karamihan. Isa-isa silang dumiretso sa malaking conference room sa itaas. Hindi nagtagal, ipinatawag ang ilang key personnel, kabilang si Adrian at ang kanyang team. Si Trisha ay kabilang sa mga pumasok sa silid. Tahimik na nagpatuloy si Daniel sa paglilinis, ngunit makikita sa kanyang mga mata ang kakaibang kalmado, para bang alam na niya ang mangyayari. Sa loob ng conference room, nagsimula ang meeting. Nasa harap ang ilang matatandang lalaki at babae, mga tunay na may-ari at board ng kumpanya. Seryoso ang kanilang mga mukha at walang kahit anong ngiti ang makikita. "Let's begin," sabi ng isa sa kanila. Nag-present si Adrian ng mga reports, pilit na ipinapakita na kontrolado pa niya ang sitwasyon.
Ngunit habang nagpapatuloy ang presentasyon, isa-isang lumalabas ang mga pagkakamali. May mga datos na hindi tugma, may mga numerong hindi maipaliwanag, at may mga tanong na hindi niya masagot ng direkta. "Can you explain this discrepancy?" Tanong ng isa sa board members. Sandaling natahimik si Adrian. "It might be an internal miscalculation, but we are currently addressing it." "Currently?" Putol ng isa. "This has been going on for weeks." Naging mas mabigat ang hangin sa loob ng silid. Si Trisha na nakaupo sa gilid ay hindi na makatingin ng direkto. Ramdam niya bawat salitang lumalabas at alam niyang hindi na ito simpleng problema. Sa gitna ng tensyon, biglang bumukas ang pinto. Napalingon ang lahat. Pumasok si Daniel. Nakatayo siya sa pintuan. Nakasuot pa rin ng kanyang simpleng uniforme bilang janitor, ngunit ang tindig niya ay iba. Matagag, kalmado, at may kakaibang otoridad. "Anong ginagawa mo dito?" Agad na tanong ni Adrian, halatang naiinis. "This is a private meeting." Hindi sumagot si Daniel. Sa halip, dahan-dahan siyang naglakad papasok. Nagkatinginan ng mga board members at isa sa kanila ang tumayo. "Let him in," sabi ng isa. Biglang natahimik ang lahat. Napatingin si Adrian sa mga board members, tila naguguluhan. "Sir, he's just a janitor." "He's not just a janitor," malamig na sagot ng matandang lalaki. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo sa loob ng silid. Lahat ng mata ay nakatuon kay Daniel. Dahan-dahan siyang tumayo sa gitna, saka humarap sa lahat. "Matagal ko nang tinagmamasdan ang nangyayari sa kumpanya, at sa nakikita ko, malaki na ang epekto ng maling pamamalakad." Napakunot ang noo ni Adrian. "Who do you think you are to say that?" Hindi agad sumagot si Daniel. Sa halip, tumingin siya sa mga board members at sila ay bahagyang tumanggo. "Sino ako?" Ulitin ni Daniel, saka bahagyang ngumiti. "Ako ang may-ari ng kumpanyang ito." Parang sumabog ang katahimikan sa loob ng silid. Napaatras si Adrian, hindi makapaniwala. "What?" Si Trisha ay napahawak sa mesa, tila nawalan ng lakas. Hindi niya maiproseso ang narinig. Ang janitor na kanyang itinanggi, ang lalaking kanyang iniwan, ang taong minamaliit ng lahat. Siya pala ang tunay na CEO. Isa-isang napatingin ng mga empleyado kay Daniel, puno ng gulat at hiya. Ang alaala ng kanilang pagtrato sa kanya ay tila sabay-sabay bumalik sa kanilang isipan. Tahimik lang si Daniel, nakatayo sa gitna, hawak ang katotohanan na hindi na maitatago. At sa sandaling iyon, tuluyan nang nagbago ang lahat. Nanatiling tahimik ang buong conference room matapos ang pagbubunyag. Para bang walang sino man ang makapaniwala sa kanilang narinig. Ang dating janitor na araw-araw nilang nakakasalamuha, ang taong madalas nilang hindi pinapansin, ngayon ay nakatayo sa harap nila bilang tunay na may-ari ng kumpanya. Si Adrian ay tila nawalan ng lakas. Hindi nito maitanggi ang mga nangyayari, ngunit pilit pa rin nitong hinahanap ang sarili sa sitwasyon. "This is impossible." Mahina nitong sabi, ngunit halatang wala na itong paninindigan. Samantala, si Trisha ay nakaupo lamang, nanginginig ang kamay habang nakahawak sa mesa. Hindi siya makatingin kay Daniel. Ang mga salitang binitiwan niya noon ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang pagtanggi, ang pagmamaliit, ang pagtalikod. Tahimik na lumapit si Daniel sa harapan ng mesa. Wala sa kanya ang galit, wala ring yabang. Ang kanyang boses ay kalmado, ngulit malinaw at matatag. "Hindi ko piniling magtago bilang janitor dahil wala akong kakayahan," sabi niya. "Pinili ko yon para makita ang tunay na kalagayan ng kumpanyang ito
at ang tunay na ugali ng mga taong narito. Isa-isang napayuko ang ilang empleyado. Walang makatingin sa kanya ng diretsyo. Sa mga nakaraang buwan, patuloy ni Daniel, nakita ko kung paano magtrabaho ang bawat isa, kung sino ang tapat, kung sino ang may malasakit, at kung sino ang umaabuso sa posisyon. Dahan-dahan siyang tumingin kay Adrian. Adrian. Napatingin ang manager, halatang kinakakabahan. Ang mga desisyon mo ang naglagay sa kumpanya sa alanganin, hindi lang dahil sa kakulangan sa kakayahan, kundi dahil sa maling pagtrato mo sa mga tao. Hindi na nakapagsalita si Adrian. Wala na siyang maipagtanggol. "I'm sorry, sir." Mahina nitong sabi, ngunit wala ng bigat ang kanyang boses. "Sorry is not enough," sagot ni Daniel. "This company is not a place for arrogance." Tumunggo ang isa sa board members. Effective immediately, Adrian is removed from his position. Parang tuluyang gumuho ang mundo ni Adrian. Napaupo ito, tulala, habang unti-unting tinatanggap ang nangyari. Pagkatapos, napatingin si Daniel kay Trisha. Hindi agad makatingin si Trisha. Nanginginig ang kanyang mga kamay at halatang nahihirapang huminga ng maayos. "Trisha," mahinahon na tawag ni Daniel. Dahan-dahan itong tumingala, puno ng takot at pagsisisi ang mga mata. "Daniel, I'm sorry." Agad nitong sabi, halos maiyak. Hindi ko alam na ikaw." Hindi na niya natuloy ang sasabihin. Tahimik na tumingin si Daniel sa kanya. Walang galit sa kanyang mga mata, ngulit malinaw ang distansya. "Hindi mo kailangang malaman kung sino ako para tratuhin ako ng tama," sagot niya. Parang mas lalong nasaktan si Trisha sa narinig. "Nagkamali ako," patuloy nito. "Pinili ko ang mali. Pinili ko ang status, ang convenience, pero hindi ko nakita kung sino ka talaga." Hindi mo nakita dahil mas pinili mong tumingin sa kung ano ang nasa labas. Tahimik ang buong silid. Walang sino man ang nagsalita. "Hindi ako galit sa'yo," dagdag ni Daniel. "Pero hindi na rin ako babalik sa dati." Napayuko si Trisha, tuluyang pumatak ang kanyang mga luha. Wala na siyang masabi. Alam niyang wala na siyang karapatang humiling pa. Pagkatapos, muling humarap si Daniel sa lahat. Sa mga taong patuloy na gumagawa ng tama, kahit walang nakakakita, kayo ang dahilan kung bakit may pag-asa pa ang kumpanyang ito. May ilang empleyado ang napatingin sa kanya, tila gulat sa pagkilala. Simula ngayon, babaguhin natin ang sistema. Hindi base sa posisyon ang respeto, kundi sa ugali at integridad. Tumunggo ang mga board members, sumasang-ayon. Isa-isa nang lumalabasan ang mga empleyado mula sa silid. Dala ang bigat ng kanilang mga ginawa. Ang ilan ay tahimik, ang iba ay halatang nahihiya. Si Adrian ay tuluyang pinaalis, walang laban, walang natira sa kanyang dating kumpiyansa. Si Trisha naman ay nanatiling nakaupo sandali, bago dahan-dahang tumayo at lumabas ng silid. Bago siya tuluyang umalis, sandali siyang napatingin kay Daniel, isang tingin na puno ng pagsisisi at panghihinayang. Ngunit hindi na iyon pinansin ni Daniel. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng silid. Tahimik ngunit matatag. Hindi siya naghiganti, hindi siya nagtaas ng boses.
Ngulit sa simpleng paraan, naipakita niya ang tunay na kahulugan ng kapangyarihan, ang pagiging makatarungan. At sa araw na iyon, hindi lang ang posisyon ng mga tao ang nagbago, pati ang kanilang pananaw sa buhay. Lumipas ang ilang linggo matapos ang pagbabagong naganap sa loob ng kumpanya. Unti-unti nang bumalik ang kaayusan, ngunit hindi na ito tulad ng dati. May bagong sistema, bagong pamamalakad, at higit sa lahat, bagong pananaw ang bawat empleyado. Si Daniel ay hindi na nakikita sa uniforme ng janitor. Sa halip, makikita na siya ngayon sa itaas ng gusali, sa opisina ng CEO, nakasuot ng maayos na damit, ngunit nananatiling simple ang kanyang kilos. Hindi siya nagbago ng ugali, hindi siya naging mayabang. Sa halip, mas lalo siyang naging tahimik at makatarungan sa kanyang pamumuno. Sa kanyang unang linggo bilang hayagang CEO, agad niyang ipinatupad ang mga pagbabago. Pinakinggan niya ang hinaing ng mga empleyado, inayos ang sistema ng reporting at tiniyak na ang bawat isa ay may patas na oportunidad. Hindi na uso ang pananakot, hindi na rin pinapayagan ng pangmamaliit. Isang araw, nagkaroon siya ng meeting kasama ang buong staff. Hindi ito tulad ng dati na puro utos at sermon. Tahimik siyang tumayo sa harap, tinignan ng bawat isa at saka nagsalita. Alam kong marami ang nagbago, mahinahon niyang sabi, pero gusto kong maintindihan ninyo. Hindi ko ginawa ang lahat ng ito para manumbat, kundi para itama. Tahimik ang lahat, nakikinig. Ang mahalaga ay kung paano ka makitungo sa kapwa mo. May ilang empleyado ang napayuko, tila tinamaan sa kanyang sinabi. Ang respeto, dagdag niya, hindi hinihingi. Ibinibigay yan sa taong marunong respetuhin. Pagkatapos ng meeting, isa-isang lumapit ang ilang empleyado kay Daniel. May mga humingi ng tawad, may mga nagpasalamat, at may ilan na tahimik lang ngulit malinaw ang pagbabago sa kanilang kilos. Sa kabilang banda, si Trisha ay nanatili sa kumpanya. Hindi siya tinanggal ni Daniel, ngunit hindi na rin siya binigyan ng espesyal na trato. Bumalik siya sa kanyang dating posisyon at sa unang pagkakataon, naranasan niyang magsimula muli ng walang inaasahang pabor. Sa mga unang araw, nahirapan siya. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa konsensya. Sa tuwing nakikita niya si Daniel sa hallway, hindi niya maiwasang maalala ang lahat ng ginawa niya noon. Isang hapon, naglakas loob siyang lumapit kay Daniel habang ito ay nag-iisa sa isang bahagi ng opisina. Pwede ba kitang makausap? Mahinang niyang tanong. Tumingin si Daniel, kalmado ang muka. Ano yun? Sandaling natahimik si Trisha bago nagsalita. Gusto ko lang humingi ulit ng tawad. Tahimik lang si Daniel, hinihintay ang kanyang sasabihin. Ang pagsisisi, sabi ni Daniel, hindi nasusukat sa salita. Napayoko si Trisha. Nasa ginagawa yan, dagdag ni Daniel. Kung talagang nagbago ka, makikita yan sa araw-araw. Dahan-dahang tumanggo si Trisha. Susubukan ko. Hindi na dinagdagan pa ni Daniel ang usapan. Hindi siya naging malamig, pero hindi rin siya naging malapit. Sapat na sa kanya ang malinaw na hangganan bilang nakaraan at kasalukuyan. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nagbago ang daloy ng kumpanya. Mas naging maayos ang operasyon. Bumalik ang tiwala ng mga kliyente at higit sa lahat, naging mas maayos na samahan ng mga empleyado. May mga pagkakataon na bumabalik si Daniel sa lobby, hindi bilang janitor, kundi bilang isang taong gustong maalala kung saan siya nagsimula. Tahimik niyang tinitignan ng lugar kung saan siya minsang pinagtawanan, pinahiya at hindi pinansin. Ngunit sa halip na galit ang ramdaman niya, isang tahimik na pasasalamat ang nasa puso niya. Dahil sa mga naranasan niya, mas lalo niyang naunawaan ang tunay na halaga ng pagkatao. Sa kabilang banda, si Trisha ay patuloy na nagsusumikap. Hindi na siya naghahanap ng atensyon, hindi na rin siya umaasa sa estado ng iba. Sa halip,
pinili niyang magtrabaho ng tahimik at patunayan ang sarili sa tamang paraan. Minsan, habang naglalakad siya sa hallway, nakita niya si Daniel na nakatingin sa labas ng bintana. Hindi siya lumapit, hindi na niya sinubukang ibalik ang anumang nawala. Dahil alam niyang may mga bagay na kapag nasira, hindi na maibabalik sa dati. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay siyang natutunan, na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa posisyon, sa pera, o sa estado sa buhay, kundi sa kung paano siya nananatiling totoo kahit walang nakakakita. At sa kwento ni Daniel, isang simpleng janitor na naging CEO, napatunayan na minsan, ang pinakamahalagang pagkatao ay yaong hindi kailangang ipakita dahil kusa itong makikita sa tamang panahon.